Parang nag-uumpisa na naman tayo, parang hindi ko nagkatapusan. Kilos ng taong bayan. Pero mahalaga para sa akin na nakikita ko ngayon dito na maraming kabataan. No? Mahalaga sa akin yung nakikita ko yung mga millennials, yung mga Gen Z. Dahil sa talaga magiging pag-asa na. So as a member of BIPSD National Board, we are one in this genuine movement to call and act for, as what our national president says, honesty, transparency, and accountability of the people in the government. And of course, as mentioned by our national chairman, Ronald Adamat, for transformation and sustainable development of our beloved nation. I believe that this movement is beyond political, but most importantly that the voices of the Filipino people, the underprivileged, and the unheard leaders of good governance will be the most sought after voices in the near future. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga vlogger, mga reporter, at sa lahat po na bumubuo ng BIP, sa ating chairman. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bilang Secretary General ng Barangay Constitution of the Philippines, ito marahil ang dahilan kaya binuo po namin ito dahil sa nangyayari sa kasalukuyan sa ating bansa. Dahil naniniwala po ako na ang tunay na pagbabago ng ating bayan ay magmumula sa pinakamaliit na sangay ng ating pamahalaan sa barangay. Kung papansinin po ninyo, siguro baka sabihin nyo mayabang siriyo nyo, hindi po. May tuturing ko po na bayani ang mga barangay dahil sa kasalukuyan. Lahat po ng pinakamataas na sangay ng ating pamahalaan mula Pangulo hanggang sa baba, ito po ay mga kurap. Sila po yung tunay na nagpapahirap sa ating bayan. Kaya siguro napapanahon na para magkaisa ang lahat po ng mga barangay official sa ating bansa na kung saan palitan na ang ating liderato sa kasalukuyan. Muli po sa inyo lahat, magandang umaga po. Magandang araw po sa ating lahat. Sa mga nasa presidential table, higit sa lahat yung ating yung ating media, mga vlogger. Ako po si Samuel Ramos. Ako po ay Regional Chairman ng Manila Taxi Regional Association at National Director ng National Public Transport Coalition o NPTC. Ang amin pong mga driver na sumapi po sa BIPSD, Voice of Individual for the Filipino for Sustainable Development. Kami po ay laging laman ng lansangan noon. Ang aming hinaing, disiplinahin ang pulis at militar. Maraming salamat at disiplina naman. Ngayon, ang aming pong sektor, mula po sa padyak, motorcycle taxi, delivery, taxi, bus, UV van at mga truckers ay dumadanas ng abuso ng mga traffic enforcer sa barangay, sa LGU, sa MMDA at LTO. Ang hinaing namin, sana ang boses namin ay disiplinahin ito, lalo na rin po yung mga traffic enforcer ng LGU. Ako po may karanasan at marami napapanood ko sa inyo, abusado. Wala kaming kasalanan, tsaka ka na magreklamo sa adjudication. Titikitan ko muna, pipirwisyuhin ka. Ako po, nangyari sa akin yun sa maling karatula ng Muntinlupa. Light vehicle, private only. Pag umikot to ang taxi, kuli. Pero ang TODA, ang ADERATIN, DS hindi. Taxi lang. At ako po mismo pinag-initan at ang taxi ko, impound. Yan po ay abusado ng mga traffic enforcer. Iba't iba pa. Marami. Ngayon, sa sustainable development naman, ako po, dati, ang aming mga taxi puti ay halos mamatay, mawala. Dahil nagkaroon ng motorcycle taxi
Ngayon may tumulong sa aking malayaman at investor. Dumating ang mga electric taxi. Ang naging problema, wala po kami mga charging station. Ano po tinungtungan po namin para maging sustainable development? Yung pong EVDALO, Electric Vehicle Industry Development Act o Republic Act 11697. Sana tulungan kami ng local government o tulungan yung mga investor sapagkat kinakapos sila sa mga charging station. Nag-develop po kami ng regional taxi, regional TNBS at regional minibus. Pattern po yung ginawa ng DOTR at DFRB na MOSEP. Ngayon, ako po yung ordinaryong driver lang. Sa darating na panahon, salamat attorney, humingi ako ng advice. Sa tuwa ko po na ang mga driver ay huwag manatiling driver, magkaroon ng sariling kotse, magkaroon ng sariling sasakyan. Lumagda ako na ako, ang samahan ko, ay magkaroon ng sariling kotse. May lumalabas ng balita, at ayoko matulad kay Napoles na ordinaryong tao lang ako, makukulong ako dahil ako rin nag-smuggler ng 10,000 unit na electric vehicle. So pinapauna ko po, ordinaryong tao lang ako. Yung mga nirigalo ko sa akin, isinuli ko po yun. Hindi ko po tinanggap. Naghihirap po ako ngayon. Kaya yung tatlong pakiusap ng Voice of Individual for Peace, disiplinahin niyo po. Ako siya, galing karon. Yung mga traffic enforcer. Ang pulis, ang militar, matino na. Ang traffic enforcer, masahol pa sa sundalo, masahol pa sa pulis. Namimirwisyo po ng driver. So yun po yung aking karaingan. Ang sektor ng transport ay dumadaing at magpapakita po kami muli ng malaking puwersa. Maraming salamat po, Samuel Ramos. Mahaba magsalita at hindi tumitigil hanggang hindi pinapalakpakan. Salamat po. Sorry, just a very quick advertisement. Paging whoever owns Honda car black plate number ZTR412. Anyone? Again, Honda car black plate ZTR412. Kindly move your car. Is that yours? Honda ba yan? Honda. Paparapol daw. Paparapol natin pagka hindi kinuha. Magandang lalaki ho ako sa inyong lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako at tayo po ay hinirang at pinili ni Commissioner at ang ating chairman ng BIPSD, Commissioner Ronald Adamat. Alam niyo po, si Commissioner, natatandaan ko, nakasama ko po yan sa kay former President Duterte. Kami po ay parehong presidential appointee. Pero siya ay nakilala, i-share ko lang, ay kung natatandaan nyo, siya yung nagsalita ng over my dead body. No? Kasi that time, parang ang gusto ng mga makakaliwa, pinagtatanggal lahat yan eh. Si Ronnie kutsayan, pinagtatanggal yung mga nakaposisyon, binigyan ng posisyon yung mga kaliwa, pero pinagtatanggal lahat yan. Ang ginawa naman nila, ang plano nila, pabaksakin si Tatay Digong that time. So nagkaroon naman kami ng isang assembly ng mga pulong. Kung natatandaan nyo yung MRRD, NECC, isa po tayo sa mga miyembro nun at tayo po ang NCR chairman ng Metro Manila. No? Isa din po ako dun sa nanguna. No? Every time na merong magkakaroon ng mga pagtatangka kay Tatay Digong, kasama ko yan si Dang, no, ang buong MRRD. Ako po yung front liner pagka merong mga rally, tinatapatan natin yung mga makakaliwa. Ayan na, umulan na. Okay. Naging appointee po ako ni Tatay Digong sa DAR at saka sa DILG. Tama po yung sinasabi, no, ni Konsehal Ronnie, hindi lamang yan sa DPWH. Ako po nasa DILG,
may mga data kami, no, kung bakit kami napunta sa DAR, kung bakit ako napunta sa DAR, kasi inalis kami sa DILG dahil doon sinumplong namin yung mga tiwali, no, yung mga hindi magagandang ginagawa dyan sa DILG. Napakadami, hindi lang yung DPWH. Ako ang sinasabi ko nga, yung mga sinasabi nilang institutional knowledge, yung mga matatagal na sa gobyerno, yan po ang mga tunay na mga korap sa gobyerno. Pagka may bago, katulad natin, nung inappoint po tayo sa gobyerno, bago tayo, ang tawag sa amin, mga bakasyonista lang yan, mawawala din na mga yan. Yan ang mga sinasabi nung tinatawag na institutional knowledge. Dapat pagtatanggalin yung lahat ng matatagal na ng mga empleyado dyan sa gobyerno. Dahil sa kanila nagsisimula yung pagtuturo ng mga tiwali sa gobyerno. So, nung nasa DAR naman kami, unang-una rin ako tinanggal nung minura ni Tatay Digong etong bangag na presidente natin. Ang unang-unang tinanggal, alam ko po, ang Davao Regional Director. Tapos, isinod na yung mga Duterte na mga nakapwesto. Ano ba ang ginagawa ko sa DAR? Wala. Halos sa buong buhay ko, binolontin ko para lang sa mga magsasaka. Kung natatandaan nyo po, nung pandemic, kami ang nanguna doon sa buhay sa gulay. Walang nakakalabas. Kami po, lahat ng community sa Metro Manila, pinadala natin yan ng pagkain, pinadala natin yan ng mga gulay o kung ano man yung mga kailangan ng mga community. Nagbo-volunteer po tayo kahit wala naman po tayo. Sabi nila, pag nasa gobyerno ka, lalo na director po ako, mayayayaman ka. Nung isang araw lang po, naputulan ako ng Meralco. Buti pa yung Meralco, hindi namin mapakiusapan. Pero itong mga tiwaling mga buhaya sa gobyerno, ang kakapal ng mukha hanggang ngayon. Kahit sa kitang-kita na sa dilim yung kanilang mga ginagawa, nandiyan pa rin. Sa akin po, tama na, sobra na. Kung sinasabi nung unang people power, tama na, sobra na, palitan na. Ito hindi lang palitan, no? Dapat ikulong. Pagpapatayin natin itong mga to, no? Natatanda ko nung college ako Tinanong ako ng isang professor, Mr. Jesta, ano ang maiaambag mo sa bansa natin para tumino at maging maganda at maging maayos? Natatandaan ko to. Alam niyo po, sabi ko, tingin ko ito mangyayari na. Ang sabi ko doon sa professor ko, lahat ng tao, pati ako, patahin nyo na rin. Bakit? Itira natin yung bagong henerasyon na mga, sabihin na natin 1 taon hanggang 10 taon o kung ilang taon yan. Pero may mga ilan tayo, no, na mga tao na ititira. Katulad ni Chairman Adamat. Itira natin si Dr. Richard Marta, no? Si Konsehal. Alam niyo po, nagpatingo to. Kung natatandaan niyo po, nasa DILG ako. Ako po ang head ng Urban Purnon sa DILG. Marami po tayong leader dyan sa batasan.